Naalala ko yung isa sa mga interview kay Pangulong Marcos. Nung tinanong siya ng media, Mr. President, ano hong mangyayari kapag na-invalido ang 2025 budget? Inimbalido ng Supreme Court. Ang sagot niya, baka daw ma-shutdown ang gobyerno. Alam niyo, alam naman niya na hindi talaga dahil may tinatawag na reenacted budget. Sa reenacted budget po, sapat na po na magkaroon ng pondo ang gobyerno para lahat ng ahensya ay patuloy pa rin na magbigay serbisyo sa taong bayan. Ngayon, kung gusto niya na mag-shutdown, pakiusap ko lang, isang branch lang ng gobyerno ang i-shutdown mo, Mr. Marcos. Yung legislative branch of government, yun lang ang i-shutdown mo, yun ang isara mo. Dahil malaki ang gastos ng gobyerno taon-taon, wala namang ginagawang mabuti. Kasama na ako doon dahil incumbent congressman ako. Pero sa totoo lang, hindi na natin kailangan pa ng maraming batas. Puro batas na lang, hindi na nga kayang ipatupad ng executive branch of government. Siguro mabuti, bumalik muna tayo sa 10 Commandments. Kahit yun lang, hindi mga natin matupad. Hindi natin masunod. 10 Commandments. Bumalik lang tayo doon. Tama na yung Kongreso. Tama na yung mga batas na yan na hindi naman kayang ipatupad. Malaki ang matitipid ng gobyerno at yun, kung yung halagang yun na ginagastos mo sa legislative branch of government, yun na lang gastusin nyo para magkaroon ng malaking pondo yung suporta sa edukasyon, yung suporta sa social services, suporta sa health, yung ating mabigyan ng suporta yung mga ospital ng gobyerno para kung merong magkasakit, kung pwedeng gawin nyo yung ginagawa doon sa Davao del Norte, merong tinatawag na zero billing. Yung zero billing namin doon, kahit sino magkasakit, paglabas ng ospital, zero ang babayaran, wala kahit piso. Yun po ang pwede kong ipagmalaki doon sa District 1 ng Davao del Norte. Paano nangyari yan? Simple lang. Yung budget ko na tinatawag nilang soft, lahat yan, buong amount, inilalagay ko sa ospital. Download, galing sa DBM, diretso sa Davao Regional Medical Center. At kung merong magkasakit na tao doon sa aking distrito, kahit na sino, lahat ng gagastahin para doon, medisina, doktor, at yung pagtira niya sa ospital, doon na kukunin. Kaya wala siyang babayaran kahit piso. I-focus na lang natin. Maliit lang yung pera ng gobyerno, pero kung gamitin sa tama, malaki ang maitutulong sa taong bayan. So Mr. President, kung gusto nyong mag-shutdown, pakiusap ko, yung legislative branch of government, yun lang i-shutdown nyo para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kaming lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po rito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin
kung magkano yung ipinasok nila na halaga. Ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng BICAM. At hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Dr. Before I go to my question, I would like to commend you for your outstanding performance. So I have only one question since my other question were already asked earlier. I would like to get your statement, Attorney, regarding doon po sa sinabi ni President Marcos that he will declare or he will shut down the government if ever the Supreme Court will favor to your petition questioning the legality of the government in 2025. As a lawyer, Attorney, as being an expert and as senatorial, do you think it's the right thing to do that he will shut down the government? And what will happen to us if ever he shut down the government? No, it's not the right thing to do. At nakakalungkot na nanggaling mismo sa Pangulo. Sapagkat kahit walang contingency plan, ang kahit na sinong namumuno sa atin, in fact, you don't even have to have any contingency plan. You know why? Because the framers of our 1987 Constitution already anticipated an event like this should it happen. Kaya mayroong ang provision sa ating saligang batas na pagka nagkaroon ng ganito, automatic reenactment ng budget of the previous year. Hindi titigil ang ating gobyerno. Governance will continue. Why? By operation of the Constitution, by the dictate of the Constitution, na automatic reenacted ang budget of the previous year. Malinaw yung sa saligang batas eh. So tuloy ang trabaho ng lahat ng naglilingkod sa gobyerno. At hindi sila dapat matakot dahil tuloy din ang kanilang sahod. At hindi rin tayo dapat mag-alala sapagkat yung mga hindi naman mahalagang bill, pag sinabing urgent, ipinapasa di lalo na yung national budget, obligahin mo yung iyong mga mambabatas, pumasok kayo, overtime tayo, ipasa niyan. Bakit? Mali yung pinapirma nyo sa akin Blanco yung Bicameral Conference Committee report O di magpasa kayo ng tama, itama natin yung proseso, respetuhin natin ang saligang batas. And I'm confident that the Supreme Court will see the wisdom that we have filed doon sa the wisdom that are contained in the arguments that we have filed in the Supreme Court. Bakit? Ang Supreme Court marunong magpasa ng tao ng budget yan. Alam nila na hindi sila pwede magsumiti ng kanilang panukalang budget for the coming year na may blanco. Bawal yun